So kung ano yung trend, so yun ang sinusundan namin. Sa akin din, talagang andun yung pinaka-pag-aralan mo muna. Kasi sabi ko, yung mga luho mo, huwag mo na sa akin kunin. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang iba't ibang pananaw ng bawat henerasyon pagdating sa paghawak ng pera. Mula sa pag-iipon, paggastos, hanggang sa pag-invest at iba't ibang mga financial opportunities. Alamin natin kung paano naaapektuhan ng karanasan, edad at panahon ang ating mga financial decision. Kaya naman mga Rakilistas, kung gusto nyong matuto at makakuha ng iba't ibang perspective pagdating sa financial decision making, nasa tamang lugar ka. This is Gold Talks, Conversations That Shine. And once again, maraming salamat Ma'am Sally, Ma'am Honey, and Sir Kenneth sa pagpapaunlak sa amin ngayong araw. It is a very special episode kasi we are going to be talking about financial decisions of different generations. So, sa palagay nyo kasi parang pinanganak kayo sa iba't ibang mga generation, di ba? Generation X, Millennial, pareho tayo, and the Gen Z. So, sa palagay ninyo, in your own opinion, based on your experiences, bakit importante yung magkaroon kayo ng tamang financial decision? So, sa akin, very important po talaga yung magkaroon ng decision na, lalo na in your own decision. Mapabahay man or mapapamilya, mapa-work, and also dun sa mga pagdating sa financial budget. Okay. So, more on family. Yes. Ikaw, Sa akin naman po ay napaka-importante na dapat marunong ka mag-handle ng finances mo, and then dapat meron kang money management, may plan ka, at alam mo kung ano yung priority mo, na dapat mong i-spend din yung money mo. Sabi kanina ni Ma'am Sally, most likely ang expenses, yung in terms of expenses ng mo bilang nasa Generation X ka, more on family, house expenses. Pagdating ba sa millennial, Ma'am Honey, how is it different from the Generation X? Pagdating sa, hindi kasi ako, depende siguro sa ano, pero kasi sa personality ko, hindi kasi ako compulsive spender. So, ang sa akin, kung ano lang yung needs ko, parang dun ko lang siya i-base kung paano ko i-spend yung money ko. Ikaw ba ay may family? Meron, yes po. Kaya ka nag-earn kasi para mag-provide For the na dun sa family. family. So, halos Different, same but same lang different. siya, walang siya. Oo. Kasi parang si Ma'am Sally, parang ang family mo, yung offspring, yung anak mo ay also nagtatrabaho na din. Pagdating naman kay Ma'am Han, nag-aaral. Yes po. Parang gano'n. More on sa allowances ng mga Allowances. Ikaw naman, Sir Kenneth, bilang ikaw ang pinakabata sa batch na ito, bakit sa palagay mo importante ang financial decision? Yes. So pagdating po sa financial decision making, so it's very important, especially sa amin sa Generation Z. Kasi andun kami we are open sa kung ano yung trend, sumasabay kami sa kung ano yung trend. So, isa sa mga kinukonsider namin pagdating sa decision making, especially sa finances, so kung ano yung trend, so yun ang sinusundan namin. Kung halimbawa, trend ngayon ay mag-iipon ang Gen Z. Sabi nga, ang Gen Z has, kumbaga merong technique, so tinatawag natin siyang loud budgeting. So, it's loud budgeting. So, sinasabi that Gen Z was money open. Parang ganon. So, kapag pinag-uusapang pera, we're very open. We share it to our friends, ganon. And humihingi kami ng sentimento from public. Sabi nga, pagdating sa decision making ng isang Gen Z, so it was crowdsource, kumbaga. So, kung ano yung trend, kung ano yung halimbawa, we allot in travels, ganyan. So, in savings. Kung ano yung trend, doon kami sumasabay. So, doon nga kami namulat dahil Gen Z namulat kami sa
sa social media, ganyan. So, dun kami po. Yun ang aming generation. Dun kami nagbe-base ng financial decision making. More on kung ano ang trend. Wala pa sila dun sa point na Mindset na. may purpose na kasi may paglalaanan na siya. More on kasi exploratory pa lang Yes. pag Gen Z. Opo. So, kung ganun, kasi yung nakikita ko parang Gen X and Millennial halos same yung ideology in terms of financial decision. Kasi nga, bukod sa experience sa trabaho, meron na kayong mga sarili-sariling mga priorities, di ba? Si Gen Z naman, pagdating sa financial decision, more of nag-explore pa tayo. Hindi pa natin gaano may nagkakaroon ng realization as to dito ko siya i-allocate. Parang ina-explore mo muna lahat ng avenue. So, sa inyong generation, in terms of decision making, paano niyo nasasabi na tama yung naging decision niyo? Sige, Kenneth. Dun po sa amin, we are, kasi po, parang values focus, parang gano'n. Kung yung value ng isang product or isang needs or wants na sa aming Gen Z ay mag-align sa aming values. So, pinipili namin siya no matter what the price, kahit siya ay mahal, mura. So, kung siya ay magko-complement sa aming values, binibili namin siya. So, ganun. So, we invest more on our, to support our values. Parang ganun. So, when it comes to the decision making, dun sa pag-spend namin ng pera, hindi namin siya kumbaga, every money we spend ay worth it pagdating sa amin. Kumbaga, we live life to the fullest. Kung kaya sinasabi ko kanina, na kung ano yung trend, yung kami sumusunod, po. So, sabi nga, Gen Z has a FOMO, parang ganyan. So, fear of missing out. So, yun nga. Kung ano yung hindi pwedeng maiiwan kami. So, kung nag-spend kami ng pera for a shoes, for example, so, it is worth it para sa amin. Halimbawa, mag-ipon kami ng pera and allotted siya for travel. So, that is worth it. So, mag-save kami ng pera. So, anything that we allocate our budget, our money is worth it. Kumbaga. Ikaw Sa akin po, bilang sa millennials, I think naniniwala kasi ako na live within your means. So, like for example po, birthday celebration. Para sa mga millennials kasi, parang kung paano yung pera mo, yun lang. I mean, yun lang yung pagkakasyahin mo. Like, yes, sa birthday celebration. Kung yung ang pera mo, pambahay lang, pangpansit, okay na yun. Kesa dun sa kagaya nga niya, Gen Z na, parang mag-spend ka pa ng pera kasi gusto mo maging bongga yung birthday celebration mo. So, kung yun lang yung pera mo, iutang mo yan. Diba? Kasi ganun. Gusto mo kasi maging spotlight, maging bida sa mga friends mo, ganun. Pero kasi sa mga millennials kasi, kung ano lang yung perang meron ka, kailangan dun ka lang mag-spend ng pera. Ganun para sa akin. Kasi, pag ganun kasi, parang mayroon kang peace of mind. Wala kang iisipin na the next day may maniningil sa'yo. Yun. Siguro magkakaibang personality, pero para sa akin, sa isang millennials, para sa akin, mas importante kasi sa kanila yung mag-keep ng pera talaga. Meron ka kasing paglalaanan. Yes. Naisip. Ikaw naman, Ma'am Sally. Sa akin, bilang isang Gen Z. Gen X. Gen X. Yeah. Gen Z. Ayan ha. Gen X. Ma'am kasi Sally. Hindi ko kasi talaga masyado kung ano bang saan ba ako sakot talaga. Okay. Generation X. Mga generation. Siguro kung baga sa akin talagang andun yung pinaka-pag-aralan mo muna bago ka mismo sabihin gumalaw or yung gawin yung mga bagay na alam mo na sa tingin mo ay hindi mo ikakamalig sa pagka nagawa mo na yung time na sa tamang budget. So, syempre, sa pag-spend mo talaga ng mga
spend sa mga time, um, sa mga financial, yan. Kailangan pag-aralan. Hindi basta tayo, go lang ng go. So, dapat meron din tayong mismong pinag-iipunan, kailangan din natin na hawakan natin ang sa tama. Nang sa gano'n naman ay yung ating hirapan ay atin namang ma-reach out na sabihin, meron tayong nagawa or naipundar man lang para sa ating sarili or sa ating pamilya. O, di ba? Nakikita ko yung talagang nagkakaroon tayo ng differences in opinion. No? Merong kailangan ang pagbabasehan ko ay yung quality, yung kagustuhan ko, yung kung ano ang value, kung ito ay align sa value ko, no matter how much, mag-i-invest ako dito. Meron naman na ito lang yung resources, hindi tayo pwedeng lumabas doon. Actually, dahil ngayon millennial, parang yun yung mindset parang hindi ka dapat lalagpas doon sa resources mo as much as possible. So parang ang naman, na nakikita ko yung sentiment ni Ma'am Hani kasi nga pareho tayo na millennial. Mukha lang tayo mga Gen Z, pero millennial po kami. Oo. So parang kumbaga, meron tayong yung value, same almost with Gen Z, kaya lang it might delay depende sa resource na available. Pagdating naman sa nakaka-relate din tayo sa mga Generation X na pag-iisipan din talaga mabuti. Diba? We are a wise spender, kumbaga. So, dahil nakikita natin yung differences, yung next set of questions ko sa inyo, meron tayong mga set of phrases or different terms na nagagamit in terms of financial decision making. So, alamin natin kung ano yung mga POV niya. So, you can give just one word or one phrase to describe yung term na yon doon based sa inyong generation. Okay, let's start with spending habits. Sa mga generation ninyo, how can you describe your spending habits? Simulan natin sa millennial. Kay Ma'am Hani. Napaka-importante sa akin ng financial intelligence. Alam ko kung saan ko i-spend yung money ko. Kapag dumadating yung income ko, ililas ko agad dun yung expenses ko, tapos, and then, yung extra ko, saka ko yung pagkakasyahin sa mga other expenses ko. Kaya talagang very important sa akin ay mayroon kang financial intelligence. Financial intelligence. Yes. Kung merong emotional intelligence, may artificial intelligence, may financial intelligence from the millennials. So, gustong sumunod sa financial intelligence ng spending habits ng millennial. Sige. Sir Kenny, parang tinitingnan mo ako. So pagod. Okay, ma'am. Kasi, yun nga katulad ng sinabi ko kanina. So, Gen Z has allowed budgeting. So, yun na nga ang sinasabi. Paano mo pag sinabi nating loud? Maingay? Yes. Kasi loud siya. Pag sinabi natin, Kasi loud siya. literally, it means maingay, kumbaga. So, kung ano yung anong pera meron kami, so we are open to share it to our friends, our peers, So halimbawa, meron kaming pagkakakita-kita ng mga friends namin, hindi namin kino-conserve kung magkano yung income namin. Hindi namin siya kino-contain, kumbaga. We are openly spoke about it. Kumbaga, kung magkano yung na-earn namin na pera, so we open it. Tapos, kapag kami mag-spend ng pera, nanghihingi kami ng sentimento galing sa kanila. Kumbaga. So, kapag sinabi nila na, wag mong bilhin yan, makikinig kami. So, we won't buy it. Kung ano yung sinabi nila, sabihin nila na mag-ipon tayo ng pera for our travel, yun ang susundin namin. So, yun na sinabi ko kanina na it is crowdsource, kumbaga. So, yung loud budgeting is crowdsource. Kung ano yung sentiment ng aming mga friends, ng aming peers, doon kami nagpo-focus. Doon kami nakikinig. Kung ano yung, halimbawa, sinabi nila na mahal yan, merong mas mura, doon kami. So more on benchmarking. Yes. Nagbe-benchmark ka. So kaya loud. Yes. Kasi gusto mong, ito yung budget ko, okay ba't parang Oo, gano'n? yan. Yes, ma'am. Ganan. In a layman's term, loud budgeting means
you are benchmarking Yes. from other people, same age, older, younger. Yes. ganyan. And at some point, yung social media din, it affects kung ano yung trend. Halimbawa sa TikTok, kung halimbawa ini-endorse siya ng mga influencers na pinapakinggan namin. So this product is good. So we are tend to buy it. So pero hindi naman agad-agad. So halimbawa, we listen to multiple influencers kung halimbawa maganda yung product na yan. So saka kami pipili. So ganun siya. So it is very loud. So loud budgeting. So dun talaga siya. Kalo kasi maingay kasi. May Kasi ingay mga yung Gen Z budget. maingay. Ako Yeah. kasi may ingay yung Kasi maingay yung mga Gen Z. Hindi. So, ibig sabihin lang nun, most of the people in the Generation Z, loud yung budgeting nila. It's because kung ano yung, meron silang POV, but at the same time, i-share nyo sa ibang generation. Or Yes. maybe in your peers sa same generation nyo. Para malaman nyo yung parang pulso. Yes. Mm. Parang Pagpas- ganun po. Oo. So yun na nga, yung crowdsource siya. Crowdsourcing. But before we decide to buy something, to save something, to go to travel, so we, nanghihingi Nagche-check muna kayo kami ng sentimento from comments. our peers and friends. So, pwede kang humingi ng sentiment from the millennial, pwede rin from the Gen X. Yes. Ayan. So, sabi ni Ma'am Hani, financial intelligence. Pagdating naman sa mga Gen Z kay Kenny ay loud budgeting. Pagdating naman sa mga Gen X, how can you describe, Ma'am Sally, in one word or phrase, ang iyong spending habits? Siguro sa akin, katulad ko, sa sitwasyon ko, kumbaga, sa spending, doon ako yung mismong, kung sa example, sa pamamalengke. Pag namamalengke na kasi ako, bali, for 1 week na yun. For 1 week na. So, pag once na doon naman sa mga savings naman, kapag meron akong sobra na aking mismong may natitira. So, doon lang ako nag-save. Kapag once na may natitira pa sa akin, na pwede kong talagang i-save sa akin na sweldo, ganun. Kumbaga, syempre, it's about naman yun sa ating sarili kung paano natin may handle ang lahat ng mga bagay-bagay, lalo na pag sa pera. So, dapat talagang, be careful tayo. With your heart. Yes. Maging wise With sa spending. Be Yeah. careful lang. Basta para maano natin na hindi tayo magkaroon ng mga mistake. So, in one word, ma'am, or phrase, paano mo i-describe yung spending habits ng nasa Generation X? Siguro siya, wise na lang. Wise. Wise. Wise budget. Di ba? Wise Wise budgeting. Very, one word lang. No? Wise Wise. budgeting. Financial. Wise tsaka intelligent. Yeah. Di ba? Parang Diba? halos Same lang. Intelligence. At tsaka loud, maingay. Pagdating naman for our next term is savings. Yan. Papaano nyo naman i-define yung word na savings sa inyong mga generation? Sige, simulan natin kay Ma'am Sally for Generation Ako, X. saver, mas inaano ko talaga. Anong Tagalog sa maimpok? Maimpok. Yan. Ako. Hanggang mas maganda syempre kapag once na nakakaluwag tayo sa financial natin. Syempre doon tayo papasok na pag-iipon. Kasi syempre mas maganda rin yung meron tayong save for emergency. Dahil syempre, lalo sa pag-aaral ng mga bata. At syempre, of course naman, lalo na mas maganda talaga na mag-save ka, lalo kapag ikaw ay yung sa mga katulad ko. Ano sabihin, lumawa sa mga dalaga, sa mga... Siguro kung ako yun, na lalo nasa maayos kang trabaho, may opportunity ka talaga na makapag-ipon. Yun yung naano ko sa sarili ko din eh. Kasi once na kahit nung bata pa, yun talaga yung yung makapag-save man lamang sa sarili, hindi lamang for myself, syempre, for your family. Paano, ma'am, ba nagpo-portion ng savings ang isang nasa Generation X? Di ba, may percentage tayo, kanya-kanya tayo na this percentage is for my savings, for my investment, tapos separate yung mga... personal expenses. Pag sa inyo po, nung bata kayo or hanggang ngayon, ngayon na may family na po kayo, paano yung pag-apportion
ng kinikita nyo buwan-buwan sa inyong allocation ng budget? Like, ilang percent ang in-allocate mo sa savings, sa kung may investment po kayo, tsaka sa inyong personal expenses? Sa akin kasi syempre, kung compare ko yung ako'y younger pa, syempre tayo, wala tayong masyadong isipin pa. Mm-mm. So ngayon na meron tayong family, so talaga andun na yung pag-budget na. Doon mo talaga maanuhan na ito sa ganito pag-aaral, ito sa ganito sa pangkain namin. So lahat talaga ay divided mo talaga yung pag-budget mo na. So hindi mo na maano talaga na ano yung sarili mo na para dun lang sa'yo, kundi sa yung pang-family. Kumbaga, mas maano yung mga ilang percentage na dapat mong paghatian doon. Hindi lahat ay puro sa mga kasiyahan o sa mga Siyempre, mas nandun pa rin. Mas 100% pa rin para sa akin yung pag-save at for emergency. Talagang si Ma'am Sally ay maimpo. Yes. Ayan. Ikaw naman, sige. Ma'am Honey, i-describe mo ang savings. Nagsisave po ako, kaya lang kasi, syempre, mas marami expenses sa talagang sa ngayon. Ang dami expenses. Pero yun nga, pag dumadating yung salary natin, ano na siya, may list na ako doon. Tapos may plan na like, ito sa allowances ng mga bata, and then for bills, for medicine, kasi may kailangan kaming sustentuhan sa medicine. And then yung matitira, yun yung isi-save ko para sa mga other expenses ko or yung mga kailangan talaga may extra fund ka kasi just in case of emergency, may backup ka. Kasi kailangan mo talaga yun. So yun, kailangan mo talagang mag-spend wisely ka talaga sa mga pagdating sa financial mo. Hindi mong mag-save, pero pwede mong unahin yung mga yung ipina-priority mong mga bagay. Kung i-define natin in one word or phrase yung savings, pag-define ng savings sa isang millennial, how can you describe it? Yung sa tingin ko ay Kasi kung si Ma'am Sally, talagang majority ng kinikita niya talaga, ang gusto niya talaga all out sa savings. Tama po ako, Ma'am, ano? Pagdating naman ako naman based dun sa sagot mo kanina, I think yes, we will be saving a portion of our income, but kung may mga priority tayo in necessity. Yes, Parang necessity over savings ang nangyayari. Yes po. Kasi mas kailangan. Mas kailangan talaga. O ikaw naman, Mr. Loud Budgeter. So when it comes to savings naman po, pagdating sa Gen Z, kumbaga, sabi ko nga kanina, siya ay short, kumbaga ay we save for a short term. So hindi muna namin iniisip yung long-term savings. So doon muna kami focus on building our... Ano yung mga short-term goals ng Gen Z? Usually? Kagaya po nung halimbawa, yung mga travel. So we save for travels. Travel, what else? So for halimbawa, meron kaming gustong bilhin na shoes or gadgets. So we save for that. So it is, kumbaga short term, hindi siya yung dati na we save for a house, kumbaga gano'n na, kung bigger goal. Hindi siya sa bahay, hindi siya sa sasakyan. So it's about building ourselves muna, kumbaga para sa sarili lang muna yung mga sinisave namin. So tapos, after we save for ourselves, masatisfy namin yung sarili namin, yung mga needs namin. So saka kami nagkakaroon ng come up sa isang decision na maybe it's time to allot for savings in a long term. Parang gano'n. So, more on focus on the short-term goals Yes. muna. And Kasi it comes- starting ka pa yes. lang kumita. Okay, for our next term, ito very familiar ito sa ating lahat, kahit sa akin, since tayo ay nasa isang financial institution and our core product is gold and gold investment. So, kayo naman, based sa inyong generation, how can you describe in one word or phrase the word investment?
Okay. So when it comes to investment naman, I can describe it as a safe haven. Kumbaga. So pag sinabi natin na safe haven, meron kang aasahan in the future. Kumbaga, kung nag-alat ka ng pera, ng money for an investment, so in the future, meron kang aasahan. Kumbaga, kumbaga yung iyong loob, mapapalagay ka in the future. Kumbaga, sa nakal Palagay ang ang loob loob ko. Yes. So, kung ganun din ang investment, if you invest for something that, especially if you are a wise investor, in the future, marirealize mo na yung investment mo, nagbunga siya. Kumbaga. Sa perspective ng Gen Z, since you are starting, sa palagay mo, sa ngayon, ano ang pwede nang masimula na investment ng mga younger generation, the same as you? Yes. Hindi na po ako lalayo. Pagdating sa investment, I will choose gold. So, bukod sa yun ang pinaka-accessible, ang pinakamadaling investment. Kasi kung halimbawa mag-invest ka in crypto, so kailangan meron ka dyang kumbaga, full knowledge before you invest in something, sa mga stocks, sa mga bonds, kailangan natin siyang pag-aralan. Pagdating dun sa gold, meron mga showrooms, di ba sa Raquel? So, Yung katabi mo, pwede Yes. mo. Yes. Bibisit ka lang dun sa showroom, titingin ka ng mga alahas, gold, and ayun, bibili ka. And after years of Years. keeping your jewelry, gold jewelry, so, marirealize mo after na tumubo na. So, mas malaki na yung value niya as compared last time na binili mo yung item. So, that is, for me, that is the best choice of investment kapag nagsisimula ka pang mag-invest. Best and the most convenient. Yes. Kasi available talaga siya. Yes. Di ba, Ma'am Honey? Oh, Sa mga yes. showroom na malapit po sa inyo, hanapin nyo lang po si Ma'am Honey. Yes. Sige, Ma'am Honey naman, how can you describe or define investment? Siguro masasabi ko siya, ma'am, na backupan ko. Yan nga pong investment. Kasi, pero kahit millennials tayo, kasi pag younger ka pa, hindi mo siya muna may isip yung pag-invest. Pero kapag kasi nagkakaedad ka na, dun mo may isip na kailangan kong may plan, yung may backup plan ka, may savings ka, and futures ahead mo pa. And then, based on my experience, ma'am, about sa gold, yan, napaka-importante talaga. Nung una, hindi kasi ako masyadong sa pag-invest ng gold. Pero nung nag-start po ako na mag-invest ng gold, ang dami niya talaga, big help talaga siya sa akin. Kasi nung time na kailangan ko yun nga po sa medicine ng in-laws ko, ang bilis niya talagang, kailangan mo ng emergency na pera agad, andyan agad. Ang bilis talaga niya. Kaya napaka-important. Tsaka yung mga in-invest ko, siguro parang wala pang years eh. Nagkaroon na agad siya ng profit. Talagang nagkaroon agad ako ng tubo dun sa mga na-invest ng gold. Kaya napaka-importante ng investment para sa akin. Kasi backup fund mo talaga siya. Tsaka ang bilis nag-increase Yes, ang value ng gold in the past Ang few taas, months and years. Talagang ang laki ng kikitain ng Yes po, investment. big help talaga siya. Thank you very much, Ma'am Honey. How Yes, about ma'am. you, Ma'am Sally? Sa akin po, syempre, siguro masabi ko sa investment na isang kayamanan or dahil treasure. Treasure. Yung pahalagahan dito kasi ito yung pinaghirapan mo eh. So ito ay talagang lifetime partner mo na rin ito. Lifetime partner. Kasi ito ay Coming from Gen X. Kung tutusin talaga, ma'am, kung tutusin po talaga, ito po ay yung, kumbaga, itong in-invest natin, someday, ito yung nakakatulong dito sa atin. Yes. Diba? Once na nagkaroon tayo ng mga emergency, emergency. And of course naman na, syempre ito rin po yung talagang magiging maayos dito sa ating sarili, sa ating din pamilya, na makakapagbigay dito ng magandang kinabukasan para sa ating lahat. Ang pag-i-invest. Wow, lifetime. Ang ganda nung... Ma'am, syempre ma'am, tayo sa gold. Mas Yan. talaga tayo doon. Yun ang mas Yes, po. mga priority talaga na ito ang ating invest. Ang ganda. Ang ganda nung mga sagot niyo. Natutuwa ako kasi nakikita natin yung differences nung
POV or point of view ng bawat generation, but isa lang yung goal eh, 'di ba? Isa lang yung goal. Si Kenny, he described it as a safe haven. Si Ma'am Honey naman is a backup fund. Pagdating naman kay Ma'am Sally is lifetime partner. Napakaganda. At alam niyo po ba na makikita niyo lang ang investment na yan sa mga malapit na showroom sa inyo. 'Di ba? Ang Golden Yes. Best. Hanapin niyo lang po si Ma'am Honey. Si Ma'am Honey nang bahala sa inyo sa mga Yes. showroom na yan. Welcome to our segment, Who's Most Likely To? Ayan. Ilabas niyo na yung mga placards niyo. Okay, our first term is buy now, pay later. Gen Z ang sagot ni Kenny, tsaka ni Ma'am Honey. Millennial ang sagot ni Ma'am Totoo Sally. ba, Ate Sam? Totoo ba? Joke lang pala. Gen Z ba? Ano Joke time talaga? pala. Gen Z ha. Yung mga Gen Z, ang pinanganak sila ng simula 1998, nga ba? Ito hanggang 2012. Hanggang 2012. So, konti na lang, Gen Z na tayo. Yeah. Diba? Kaya nga, ganun yung feeling natin. Kaya nga parang feeling ko nakaka-relate ako sa mga Gen Z kasi parang papunta na tayo sa pagiging Gen Z. So, buy now, pay later, mga kaibigan, sa information ng mga tao ngayon sa mundong ibabaw, ito ay ginagamit ng ilan sa mga online apps para maka-purchase tayo ng mga items sa kanila na you can buy now pero you can pay later ng installment basis. So, Gen Z, care to explain, Sir Kenny, bakit parang natutuwa ata ang mga Gen Z sa buy now, pay later na yan? Okay. So, yun pong BNPL or Buy Now Pay Later, very particular siya sa amin mga Gen Z. Kasi nga, kagaya dun sa mga TikTok shop, sa Shopee, so it's very convenient para sa amin. Tsaka pagdating dun sa aming pera, sa binabudget, so kumbaga, dun sa Buy Now Pay Later kasi, mag-aalat lang kami ng small amount of money monthly. Kumbaga, dun sa this is parang pagdating sa amin sa mga Gen Z, it's very wise decision. Dahil hindi mo siya babayaran ng bulto yung amount ng product na binili namin. Ayan, any comments sa ating mga nakatatanda, nakaka-senior ng mga generation? Siguro nanonotice ko sa mga Gen Z talaga, compulsive spender sila. Hindi nila iniisip yung... Bakit Hindi. parang... Nakaka-wait ka ba? Hindi, yun yung nanonotice ko sa kanila. Kasi, syempre gusto nila laging makiin. Sa yung mga ito trend. yung kasi yung trending oo. diba? So, kasi parang feeling ko sa Gen Z ngayon, dapat belong ka eh. Pag hindi ka bumili ng ganitong bagay, parang hindi ka belong dun sa circle nyo. Yes. Kaya kahit iutang nila, basta makiin lang sila, makisabay lang sila. Talagang explorative Yeah. talaga sila. So, supportahan ko din yung claim niya, po. Kasi nga, kagaya din yung binabanggit ko kanina, ang Gen Z, meron silang, yun nga, sinatawag na FOMO, yun nga, fear of missing out. So, kung kaya, kung ano yung trend, yun ang binibili nila. Kahit na wala pa silang budget for now, so meron tayong BNPL. So, dun yun ang nagiging choice. Okay. Pagdating dun sa payment term. Okay, next one. Retirement planning. Naku, sino namang generation ang talaga nga namang usapin ang retirement planning. Okay, bakit sa palagay mo, sige, Ma'am Sally, ikaw na rin naman, sa palagay mo, bakit naman nasa generation nyo ang talagang usapin ang retirement planning? Yes, very important ma'am talaga mga retirement. Katulad niyan, syempre sa edad kong ito, in my age. So, ano dapat yung ating focus na tayo sa pag-i-improve. Or dahil nga sa mga hindi tayo bumabata, siya tumatanda. Diba? Patanda na. Yes, Not getting so, any younger. Yes po ma'am. So, dapat nandun po talaga tayo sa pinaka po nung yung pinaka-safe na natin na balance na yung ating mga opportunities na mismong dumarating na sa atin. Na like lalo na po dun yung sa pag-save natin. Yan. Kasi syempre, sabi nga, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundo. Kaya kung sa edad natin ito, kailangan natin nga makapag-save talaga para sa sarili, hindi lang sa ating sarili, maging sa ating para sa kanilang
kinabukasan ng ating mga anak. Siyempre tayo may edad. Hindi naman po halata. Anong POV naman ng mga millennials and Gen Z? Kasi ako, as a millennial, kahit na tagal pa naman tayo doon, parang naiisip na rin naman natin. Sa POV ko, sumali na millennial, Totoo na. naiisip ko siya. Naisip ko siya na, what if after this point of view? Kasi mabilis na siya eh. Hindi naman siya... Hindi po natin alam Oo, parang mas maganda na rin. ano talaga yung nangyayari sa ating world. Ikaw, Ma'am Honey, as a millennial, ano ba siya, pumapasok ba siya sa isip? Oo, sa millennials, pumapasok talaga siya sa isip ko kasi parang iniisip ko, ano na yung next plan ko after nito? After 10 years ba? After 20 years, paano na yung gagawin ko? Saan ako mag-stay? Yung ganun. Kasi para sa akin, kapag dumating na yung years na yun, parang, sino ang aasahan mo, anak mo? Parang hindi naman maganda. So, dapat meron talagang retirement plan ka doon. Na pang sarili. Yes. Kasi, hindi mo naman ginawang investment ang anak mo. Pwede ka mag-invest sa gold. Pero hindi investment ang anak. So, hindi mo siya pwedeng asahan pag dumating yung time na yun. Dapat lagi kang may plan. Kenny, meron ka bang POV on retirement planning? Yes naman po, sa part ko ng Gen Z at sa part ko din, personally, talaga pong nilalaanan ko din yung retirement plan ko. So kung kaya nga, nag-invest din kami, ako nag-invest din po for insurance plan. So kasi someday, isa sa pinaka-importante na makakatulong sa akin in the future, yung mga insurance plans. So doon kami nag-i-invest. Isa yun sa pinag-i-invest namin sa ngayon. So bukod siya, yun ang trend ngayon. So yun din, sumasabay kami dun sa trend na yun. And as well, we care about our future, our retirement journey. Insurance. Uy, available din ng mga insurance sa mga branches natin nationwide. Yes. Diba? Marami tayong Mag-avail. partners sa insurances. So, pwede kayong mag-avail Yes. as young as 25. For our next term is, ito, ewan ko kung naririnig ni Ma'am Sally, pero siguro for Ma'am Honey and Sir Kenny, naririnig nila to sa social media. Ito yung lagi kong napapanood sa TikTok. The term is, the phrase is, healing your inner child. Familiar ba kayo doon sa healing your inner child? Parang, ito yun, for the background din ng ibang tao, i-correct mo rin ako kung tama, kung mali ba ako tama. Parang healing your inner child, para siyang naging expression kapag halimbawa, nag-spend ka sa isang tour, na parang, ito matagal ko, bata pa lang ako, pangarap ko na to, kaya kahit gaano to kamahal, I will heal my inner child. Sino sa palagay nyo ang generation na madalas na ginagamit yung healing your inner child, Naila? Ito. Parang sa akin, Lahat. For Ma'am Sally's Gen X, Siguro. Gen Z, and Millennials. Parang lahat may ganyan. Lahat ba tayo may inner emotion. child? Kasi Ikaw may Lahat po na din yung sa Pero yung sagot mo talaga dapat, Kenny, ay Gen Z po. Kasi Gen Z. Kasi, syempre, hindi ko naman po May mga- alam yung sa kanilang mga generation. Pero somehow, tama naman sila na lahat. Kahit naman sino siguro Lahat. po. Everybody deserves to heal A their second inner chance. child. Wow. Baga gano'n. Okay. lahat talaga, kumbaga may mga gusto talaga tayo na. Siyempre, paminsan-minsan, naano natin ng sarili na bigyan naman natin ng Reward. ibang reward na ano mismo yun eh. Yung ano mo na gusto mo, na gusto mong bagay na bilhin. Matagal mo na siyang gusto kaya hindi mo siya makuha na hindi naman ganun kamahal. Kumbaga, ate sa yung ano natin, gift, yun, yung sinasabi na i-award mo naman yung sarili. Huwag Reward. bumili na para naman sa atin, sa iyo. Para reward. Ikaw naman, Ma'am Honey, ano naman ang inner child mo? Siguro ano lang po sa mga pagdating lang sa school. Pero parang nahihiling siya kasi doon ko na lang sa mga anak ko ginagawa yung mga gusto kong gawin okay. nung bata pa ako. So, nag-heal yung inner child mo, mas binibigay mo sa kanila. Yes Yung po. hindi mo At nakuha least na satisfied nag-aaral na ka. ako kapag ganun. Binibigay Like mo yung sa sa babae ko, yung
mahilig kasi kami sa music. So, pinasok ko sa music class. Wow! Yes. So, galing siya magrandalya, yung mga ganyung bagay. Kasi, Okay. tapos yung anak ko naman lalaki, hindi ko alam, hindi naman sa pinipressure ko sila, kumbaga, nasa sa kanila pa rin. Pero, yun yung mga gusto ko sanang gawin. Pero kasi, dahil nga po, dala ng kahirapan, hindi natin siya nagawa. So, yung mga anak ko yung pinupush ko ng Yung gano'n. susunod na generation Yeah, na. so, gusto ko magteatro. Yung anak ko isang pinagteatro ko. Talaga? Yes po. So, nasa-satisfy na ako din. Kapag napapanood ko sila sa stage, parang nahihil talaga yung sila yung gumawa ng mga gusto kong gawin. Sila yung nagtuloy ng Yes pangarap po. mo noon. Wow. Talaga. Gusto mo palang magteatro noon, Ma'am Hani? Konti na. Ikaw naman, Sir Kenny, ano naman ang inner child mo na ngayon ay hinihil mo? Pagdating naman po din sa healing my inner child, since kami po yung exposed, pagkabata pa lang exposed na kami sa mga social media, mga ganyan, sa mga palabas. So kung ano yung mga napapanood namin, yun ay parang pinapangarap namin na someday, mangyari din sa amin. Kumbaga, sana meron din akong ganyan. So yung mga ganong pagkakataon, so yung parang siyang nagpupush ngayon sa amin to strive, to work, parang ganon, to work hard para isatisfy yung mga healing na our inner child moments, mga ganon. Yung mga kagustuhan namin before, yun ang sinasatisfy namin ngayon. So kaya, kung ano yung doon kami sumasabay, parang ganon. Okay. Yes. So, dun sa pagsabay mo sa trend, nahihil ang inner child. Yes. At syempre, isa dun sa mga moment na nangyari sa akin talaga na nahil yung inner child ko. Kasi before dun sa amin, sa amin sa Linang, yung sa Linang, dun, tahimik lang yung doon, tahimik lang yung buhay, kumbaga paligid, tahimik. So every time na may dumadaan doon ng mga plane, ganyan, airplane, I dream of makasakay doon soon. Kumbaga, makakasakay din ako doon. Nakikita ko siya. Tinitingnan ko siya. Tinitingnan ko siya sa taas. So, nung one time na I traveled to, kumbaga, nagpunta tayo ng Visayas, Mindanao. So, I ride to an airplane. So, doon nahihil yung inner child ko na sabi ko na, ito na yun, ito yung feeling. Parang sobrang sarap niya sa pakiramdam. And hindi ko nalilimutan yung mga pagkakataon na every time na mahihil siya, parang I need to do more. I need to Want more. Yes. I need to fulfill all of my inner child. Parang ganun. I need to heal a lot of my inner child. Parang ganun. Ayan. Ako, maraming salamat. Ngayon naman, for our last term, ito hindi ko alam kung applicable to sa lahat ng generation. Pero ito na-experience ko siya. Yung having a regular 8 to 5 job and a side hustle. Sino sa palagay nyo ang generation na yan na nakaka-experience most likely? Meron kang 8 to 5 na trabaho, at the same time, meron ka ding part-time na job. Sino ang generation na nakikita nyo na talagang may Monday to Saturday ka na, may linggo ka pa? Or pa? Siguro parang sa dalawa. Sino? Millennials and? Siguro, Ako din. Millennials and Gen Z. Sige. Millennials and Gen Z. Ako, sasagot din ako, wala akong placards eh. Ganyan din ang sagot ko, Millennials and Gen Z. Oh, parang ngayon, dati, parang hindi siya accepted. Tapos, ewan ko nung nag-pandemic ba siya or Yeah, just pandemic. recently na parang kailangan pala, meron kang regular job, meron ka ding somehow Extra. na may part-time ka, bukod sa parang ito yung continuity mo kasi hindi sa sobrang taas ngayon ng inflation rate o mabilihin. Kaya hindi nasasapat yung sa regular job, kaya kailangan mo talaga humanap pa ng side hustle, di ba? So, magkakapareho. Sige, Ma'am Sally, meron ka po bang sharing? kaya itong napili ko. Oo. Kasi kung compare ko lang sa ngayon, marami na talaga kasi tayo mga establishment na pwede na natin talaga yung na pagpaparty tayo. Yan, andun na kasi, hindi katulad kasi dati nung hindi siya ganun sa yung mga establishment kung ano. Tapos, walang din po sa atin sa nakikita. Kaya, bakit ang mga kabataan ngayon ay
need din na mag-part-time na nagkaalam tayo. Kasi nga dahil sa kakulangan din ng ating pang-financial na pangangailangan. Kasi parang si Gen X din, parang ang plan na niya, ma'am, ay papunta na sa pagre-retire. So, more on, ang nag-hustle talaga ngayon, millennials and Gen Z. Sa akin, as a millennials, pero hindi naman siya after ng break. Online selling. Talagang hanggang ngayon, ginagawa ko pa din siya. Kasi importante yung may extra income ka. Yan. And kaya ako din tinuro yung Gen Z kasi tinuro ko din siya sa anak ko. Gen Z ang anak. Kasi hindi naman after ng school pala. Yung weekdays, nasa school siya, then weekend, nasa multi shop siya. So, Okay. yes po. You Inano start ko- them young. Yes po, tinitrain ko na sila agad. Kasi importante din yan. Para sa akin po, importante din na masabi ko din sa mga Gen Z na hindi kailangan lahat ng, yung hindi mo kailangan sa school, wag mo nang hingin sa akin. Dumiskarte ka lang. Kailangan yun talaga. Kaya nga sabi ko nga po, kailangan ng financial intelligence. Kailangan madiskarte ka. Sinabi ko po yun sa mga anak ko. And then, yun nga po, nag-start siya din. Kasi sabi ko, yung mga luho mo, wag mo na sa akin huwag mo na sa akin kunin. Sabi ko, kailangan mo. Yun, kaya nag-start siya mag-part-time po sa beauty shop. Okay. Yes po. Makakatuwa naman maging mami ito si Ma'am Hani. Talagang Yes. bata pa lang. Tinitrain ka na. Tinatrain na sila. Ikaw naman, Sir Kenny. Ayun po, pagdating naman dun sa dalawang trabaho, so merong full-time and merong part-time. So ang napili ko nga kanina is yung millennial. Although, sa part ko as Gen Z, dalawa din ang work ko. Nag-start ka na din. Yes, nag-start na din ako to have a part-time job. Pero yung kasi sa millennial, since medyo mas kasi sila, mas malaki yung responsibility nila, obligation. Meron na silang mga anak, kumbaga ganyan. And andun sila sa phase na yung katawan nila malakas pa, kumbaga. Kaya kaya nilang magsabay, kumbaga. Pero although, yun nga sa akin, Gen Z, nandun ako, nag-start na din ako to have part-time and as well as meron akong full-time. Kasi nga, sa mahal pa ng bilihin ngayon, Yes, totoo. sa inflation rate, sa mahal ng gasolina. So, kumbaga, apektado yung pamumuhay natin. So, one job is not enough. Kumbaga, hindi siya enough na i-sustain yung iyong pangangailangan. At saka, hindi lang naman po, ako sa part ko, although I'm single, hindi lang naman ako para sa sarili ko lang yung inaalat yung pera ko. So, meron akong binibigay sa kapatid ko, sa family ko. So, it is, kumbaga, para sa lahat. Kumbaga. So, kaya, yung isang trabaho, hindi siya enough. So, I need to have another para ma-provide ko yung pangangailangan namin. Okay, so para sa inyo naman, matapos yung sharing natin kanina, by the way, napakaganda nung batuhan ng mga ideas ng tatlong generation, magkakaibang generation, pero ang gaganda ng mga ideas ninyo. So, sa inyo, my question is, sa generation ba ninyo, ano sa palagay niyo yung common na misconception or financial challenge ang kinakaharap ng mga nasa generation niyo? And kung ano yon, nung ma-identify nyo siya, kung meron kayong pagkakataon na magbigay ng advice doon sa mga nasa ganong situation na ka-generation ninyo, ano yung advice na yun? So simulan muna natin dun sa ano sa palagay niyo yung common financial challenge na na-experience ngayon ng inyong mga generation? Sige, sino po ang magsa-start? Sige po, Ma'am Sally. Siguro sa akin po ay limited challenge opportunities. Limited opportunities. Okay. Yun yung magkaroon ng magandang trabaho pa rin na para pa rin sa lahat. Kasi kung kapag once na yung kukunti lang natin sa ating bahay mo or sabihin sa mga generation at sa mga kabataan ngayon. So dapat talaga nandun yung maging lalo sa mga generation ngayon na siyempre kung ako aanin ko lalo na sa mga kabataan ngayon na mas marami silang nakikita. Kasi marami silang, mas magaganda na kasi yung mga umano na ngayon ng mga, nandiyan yung mga online, di ba yung mga kung ano mga business na dapat
maging ano tayo maging wise din pagdating sa mga ganitong opportunities na siyang makakano sa ating sarili. Thank you po, ma'am. Ma'am Hani? Parang feeling ko po lahat na yung pinaka-common sa lahat ng generation, yun yung inflation. Talagang challenge siya. Kasi Inflation rate. mapa Gen Z, mapa Gen X, iisa lang talaga ang mahal po ng bilihin for today's video. Talagang True. wala ka talagang pupuntahan. Kailangan mo talagang mag-work para lang ma-provide and ma-sustain mo yung mga pangangailangan mo. So, I think yun po yung talagang challenge ngayon. So, Sobrang anong may advice mo sa mga nasa generation na yun na kinakaharap yun? Although that's uncontrollable sa part natin. Mm-mm. Diba, ang payo na lang talaga natin ay ano ang mga action na pwede mong gawin. Like sinabi mo kanina, Sa Gen Z po, may papayo ko sa kanila talaga, mag-save sila. As long na may work kayo, mag-save kayo kasi napaka-importante talaga ng pag-save. Kasi you never know kung ano magiging mangyayari sa future nyo. So, kailangan lagi kang may nasisave. Kasi isa ngayon, ganito pa lang. What if dun sa dadating pa na future, gano'n na siya kamal. So, kailangan meron ka talagang savings. mag-save. Sir Kenny? Pagdating naman po din sa challenge ng Gen Z, yung mga nabanggit ko na nga din kanina. So, kanina pa ako ng mga nababanggit ko. Related talaga siya. So, isa lang siya. Doon ako nakafocus. Bali, yung fear of missing out. So, that is one of the challenge of our generation. Kasi, kung lagi nga kaming sabay sa trend, kung ano yung uso, doon kami nag-spend, doon kami nag-aalat ng money. So, kung halimbawa at, yun nga, meron tayong mga pagkakataon na ganyan, hindi naman ari na yung inalat mo na money ay dun lang napunta sa iyong fear of missing out ng mga products. So, wala ka para dun sa sarili mo. So, I think that is the challenge that we are facing, yung binangga ng pagkakataon na masyado kaming crowdsource, yun nga, yung crowd focus, kung ano yung trend, dun kami. Yun ang in, kung ano ang in, dun kami nag-aalat ng pera. Hindi namin masyadong mini-measure kung ano yung future, kumbaga. Pero, at the same time, nag-aalat kami ng very minimal. Yun nga, short term lang yung aming savings for something na very lang din siya. Baga very personal lang din yung hindi siya in a long term ganun na. So I think that is the challenge for the Gen Z. The FOMO. Yeah, the FOMO. The very Pero trendy meron naman po kabaliktaran yung FOMO. Meron tinatawag na JOMO. Yun namang JOMO sinasabi ay joy of missing out. Yun naman yung mga tao, yung mga Gen Z. Na okay lang sa okay kanila. lang sa kanila kahit hindi sila kasabay ng trend. So, Parang JOMO ay mga millennials. Ano JOMO yun? and FOMO yan. Kami yan. Kano yun? So, saan ka ba sasabay na trend? Sa FOMO or sa JOMO? Jomo. So, siguro, kung mag-advise ako sa sarili ko, I might choose the JOMO. Kasi, it doesn't always matter kung ano yung nasa paligid mo. Diba? Kung sa palagay ko naman at hindi ko naman kailangan yung bagay na yun, So, kahit bakit ayun mo ay siya trend, bibilhin? bakit ko siya bibilhin? Ganyan. JOMO ka. Na may sa'yo si Ma'am Sally. So, for the last question, alam ko kayo, you've been in this generation for too long. Diba, matagal na, since pinanganak kayo, nandiyan na kayo sa ganyan generation na yan. And madami na kayong mga naging experiences sa buhay. Diba, nung dun sa kay na Ma'am Sally, from kayo ay dalaga, nagkaroon ng family, ngayon na yung anak mo ay nagtatrabaho na, ngayon nagpapaaral ka ng anak, and you're healing your inner child sa pagbibigay ng opportunity sa anak mo, at ikaw na talagang pinagsasabay mo ang regular job mo at ang iyong side hustle, plus the fact na ayaw mo maging FOMO, gusto mong maging JOMO. Ngayon naman, the question is, ano yung greatest lesson na dala-dala nyo ngayon, na nakuha nyo doon sa experiences nyo before, in terms of
meron din from the misconception na experience nyo pagdating sa paano yung pag-spend, paano yung pag-save, pag-invest. Ano yung greatest lesson na tinuro ng generation nyo sa inyo? Okay, doon tayo masimula tayo doon sa Jomo. Kay Kenny. Go, Jomo. Yun naman pong natutunan ko during our discussion here, hindi lang naman dun sa side ng Gen Z, syempre nakikinig tayo sa millennials and sa Gen X. Siguro ang pinakang center is the proper or the wise financial decision making. Kumbaga, malaking factor na yung iyong decision financially ay meron tayong ikinoconsider. Hindi lang basta tayo impulsive pagdating sa pag-spend natin ng pera. Dapat nilalaan natin siya, meron tayong inilalaan for our expenses, for our savings, for our travel. So sa panahon ko nga po kasi, sa panahon natin ngayon, so travel is parang necessity na siya para hindi lang kasi tayo nakafocus dun sa work. Kasi kung work lang yung pagtutuunan natin ng pansin, dun lang tayo sa mga expenses, mga bills, wala tayong inilalaan para sa sarili nating enjoyment, magmababurnout tayo. So yun naman po yung pagdating sa akin. So pagdating dun sa wise spending, I always include yun nga, pagdating sa travel, ay naglalaan ako ng budget for that. So yun. So wise spending, wise budgeting. So yun po yung natutunan ko pagdating dito sa ating naging discussion. So maraming bibit-bitin si Sir Kenny ng mga lessons. Tsaka po marami pa akong may experience kasi syempre sila yung mga older generation than me. Ano yung mga sinasabi nila, they are, kumbaga, experience nila na yun. Sila yung mga master. Yes. Kung kaya, pagdating sa part ko, I need to adapt kung ano ba yung magaganda na mga spending habits nila. Kumbaga po. So, yun yung I think that is the best lesson for this day. Ma'am Hani. Siguro ang greatest lesson ko po dito, siguro magbe-base na lang ako dun sa experience ko. Kasi dun sa as a millennials nga, nung may time na nagkakasama-sama kami ng mga friends ko, tapos sila kasi parang nakontento sila sa ganun lang. I mean, sa ganun lang kasi financial daw. And then, ako kasi parang hindi ako kontento sa ganun. Sa bahay ka lang. Although okay naman yun na maging housewife ka lang. Pero kailangan meron kang sarili po ba sa pagdating sa financial. Kasi parang hindi naman siya hindrance talaga yung di siya hadlang ang financial. Madaming ways para kumita ka dyan, para hindi ka lang maging ganun. So para sa akin, ang greatest lesson ko na nangyari sa generation ko dahil based on dun sa nakita ko sa kanila na I can build my own empire pala from the ground up. So, naisip ko na hindi lang pala ganun yun. Madami ka pa palang dapat gawin, maraming ways at hahanapin mo lang, i-discover mo lang. At kaya mong i-build yun. Oh, yes. Diba? Parang sabi nga nila, mas okay na yung ikaw ay self-made. Ibig sabihin, yung kung ano man yung mga meron ka ngayon, pinaghirapan mo Yes siya. po. Self-made. Kaya mo siyang i-build talaga sa sarili mo. From the ground up. Yes, from the ground up. Mga power pala itong mga millennials. Ma'am Sally? Siyempre po, sa akin po, marami akong natutunan sa mga naging kasama ko dito kasi hindi ko alam yung mga Gen Z. Millennials. Yes. Siyempre tayo, we have a differences na mga about generations natin na ating mga nakagisnan. So kumbaga, ang ano ko din siyempre sa aking generation, kasi kung i-compare ko doon sa mga generation ko, no, kasi dati, di pa naman ganun mga ka-high-tech. Di ba? So, eto ngayon, new generation na tayo eh. So, mas maraming mga kabataan ang mga nakagisnan na silang, ito yung kanilang, sabing, namulatan. Yun, na mismong pinakaano ng environment nila sa ngayon.
So, ang ano ko lang din doon ay siguro yung ano na lang natin yung tamang paggamit na lang o tamang ano sa ating sarili, yung mismong kung paano tayo may handle sa panahon ngayon ng generation ng mga Gen Gen Z. At mga millennials. millennials. And syempre, ako ito, talagang syempre, iba na yung aking ano dito ako pa edad na. So, sila naman yung mga sumusunod lang ngayon. Susunod na generation. Yes. Sa susunod na mga generation na aking natin. So, yun. Ang ano ko lang ay marami ako napagtutunan sa ating lecture o mula sa na ito pala yung ganito yung kanilang Reality. nangyari sa mga ganitong system. Yun. Kaya maraming salamat. Maraming salamat din po, Ma'am Sally, Ma'am Hani, at saka Sir Kenneth. Thank you very much sa pagbahagi ng inyong mga karanasan, mga learnings, at saka yung mga point of view ng mga Gen X, Millennial, and Gen Z in terms of financial decision. I am sure marami tayong mga audience ngayon ang marami na namang natutunan. Bukod sa JOMO at FOMO, Yeah. marami tayong natutunan. Especially, lalo na ngayon na maraming nakakaisip mag-invest. Diba? Yes. Malaki ang naging input ninyo or ang inyong mga pieces of advice sa mga rakilistas natin naman ngayon na nag-iisip sa mga tamang pag-invest, anong tamang insurance ang kukunin. So, at saka, paano mag-decide ng tama financial. Yes. Yan. Thank you very much po It's ulit. my honor po, ma'am. Ay, it's my honor. It's our honor. First honor, First then honor, second honor. second honor, third honor, and the highest honor of all. Maraming salamat po. Maraming salamat sa ating mga panauhin at sa inyong lahat na nakinig at nakisama sa ating talakayan ngayong araw na ito. Sana ay may napulot kayong aral at mga insights na makakatulong sa inyong mga financial journeys anuman ang inyong henerasyon. Keep your goals golden and your decisions wise. This is Go Talks, conversations that shine.